Mula na po sa ating pag-aaral po sa bago pong ito. Basta tayo po ay dumating na sa oras, tayo po ay mag-start na. So ang ating pong pinag-aaral ngayon ay sa aklat ng mga taga-Roma. Natapos na po tayo sa hanggang dito sa, hindi po ako nagkakamali, sa verse 28. Ito ang panghuling bahagi ng pag-aaral na ito sa unang kabanata ng sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Ang aklat pong ito nagsimula sa pagpapakilala ni Apostle Paul na Ebanghelyo ang siyang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan sa lahat ng sumasampalataya, both sa mga Hudyo at hindi sa mga Grego. Yan ang simula niya. At ipinakilala niya na siya ay nagnanasa pumunta sa Rome, dahil di pa siya nakarating doon. Hindi siya kilala ng mga kapatid personally, pero maaari nababalitaan niya tungkol kay Apostle Paul at nababalitaan ng Apostle Paul tungkol sa gawain sa mga taga-Roma. Yun makita niyo. Yan ang napag-aralan natin nakarang linggo. At nakita rin natin ang pagkakasala ng mga Gentiles. Yung ulang bahagi na binabanggit dito ay ang mga grupo ng mga Hentil, na lahat ng mga bagay na dapat nilang malaman tungkol sa Diyos, ito'y pinakilala sa kanilang Diyos. Yun makita natin. So, hindi ibig sabihin na hindi nila kilalang Diyos. So, siya nagpakilala sa mga Gentiles, lahat ng mga bagay na kanilang dapat malaman, kahit sa mga bagay na ginawa ng Diyos, ganyan, ay malalaman nila na may Diyos at anong klaseng Diyos at ang kanyang kapangyarihan. So, dito po sa umaga po ito, ang ating pag-aaralan dito po sa verse 28. Ito po, verse 28, may kaugnay ito sa verse 18. Na sinasabi, lahat ng mga bagay na dapat nilang malaman tungkol sa Diyos ay pinakilala ng Diyos. In other words, kilala nila ang Diyos. Kaya lamang, hindi nila pinili na kilalanin ng Diyos kung sino siya. Itong makikita sa Romans chapter 1, ito po sa New King James sa ating chart, basahin natin sa ating wika, sa verse 28. At palibasa, hindi nila minabuting kilalanin ng Diyos. Inayaan sila ng Diyos sa isang mahalay ng pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Actually, itong salin sa Tagalog, hindi masyadong eksakto doon sa talagang salita kanya. Dito po sa English kanya, the based mind. Ito ay isang kaisipan na, kumbaga, hindi na nakakakilala kung anong tama at kung anong mali. Yan ang debased. So, ano makikita natin dito? Hindi nila pinili na kilala ng Diyos. In other words, sinubukan nilang Diyos, pero ang kanilang desisyon ay hindi siya kikilalanin. Sabihin, tinimbang nilang Diyos, kung sinong Diyos, pero hindi nila pinili na paniwalaan siya bilang Diyos. Iyon po, hindi imposible yun dahil ang Diyos, binigyan niya ang tao ng kalayaan mag-isip para sa kanyang sarili. In other words, pwede natin tumbangin ang mga bagay at bahala tayo na gumawa ng ating desisyon. So lahat ng mga bagay na dapat nilang malaman sa Diyos, pinakilala ng Diyos. Kaya lang, hindi na pinili yung katotohanan na yun. Hindi na kailang pinili. Hindi nila tinanggap ang Diyos. In other words, nireject nila ang Diyos. Yun ang kita natin. So nagpakilala ng Diyos, nireject nila ang Diyos. So they rejected God. And later na makikita natin, ay doon sa nakarang pag-aaral natin, pinili nila ang mga bagay na nilalanglang ng Diyos. Sabi, mas binigyan nila ng pabor yung nilalang kaysa doon sa lumalang na siya may tunay na kapangyarihan. Tayo mga nilalang ng Diyos, wala naman tayong karapangyarihan maglalang. Ang Diyos lamang ang pwede maglalang. Tayo ay pwede tayong gumawa ng mga bagay ayon sa nilalang ng Diyos. Pero wala tayong kakayang gumawa ng ating sariling parahan galing lahat sa atin. Ibig sabihin, pwede kayo gagawa ng isang bagay galing sa Diyos yun.
ginamit mo galing sa Diyos, hindi galing sa iyo. So wala tayo actually ginawa sa ating sarili galing sa atin. So binigyan nila ng mas alaga yung nilalang kaysa sa lumalang. Pero pansinin natin, yun ang ginawa nila sa Diyos. Ano ginawa ng Diyos sa kanila? Ito yung fair and square ang sinasabi natin. Yung debased mind, ito yung kaisipan na hindi nakapasa sa Diyos. Kaya, debased. Hindi niya alam kung anong tama at mali. So, kumbaga sa isang estudyante, bumagsak siya. Hindi siya nakapasa. So, sa pagre-reject nila sa Diyos, siyempre, hindi sila nakapasa sa Diyos. Kaya, tinanggihan din sila ng Diyos. So, yun makikita natin aral na dapat natin tanggapin. Kapag ka tinanggihan natin ang Diyos, sa katotohanan na hindi tayo sumunod sa Kanya, yun din ang gagawin sa atin ng Diyos. Pababayaan tayo ng Diyos. So, ang Diyos, i-reject din tayo ng Diyos. Huwag nating asahan na sa gitna ng ating pagtanggi sa Diyos, sa Kanyang kalooban, at sa Kanyang kapangyarihan, liligtas tayo ng Diyos. Hindi gagawin ng Diyos yun. Tingnan nyo rito. Nireject nilang Diyos. Pinabiyaan sila ng Diyos. Yun ang gusto nyo gawin, kanya bahala kayo. Lalo, hindi naman sa wala siya pagmamahal sa kanila. Hindi naman gano'n. Kaya lang, nireject siya ng Diyos. So, dinireject ka rin ng Diyos. Meron katulad na, actually, binasa na natin noong karang Sunday, meron katulad na pangyayari sa New Testament. The 2 Thessalonians chapter 2, yung maniniwala dun sa bulaang Antikristo kanya. At wala silang pag-ibig sa katotohanan, pinabayaan niya sila ng Diyos. 2 Thessalonians chapter 2, verse 10 to 11, kanya. At may lahat ng mapandayang kasamaan para sa mga napapahamak, sapagkat tumanggi silang ibigin ng katotohanan upang sila'y maligtas. So, nireject din nila ang Diyos. Nireject nila yung Ebanghelyo. Nireject nilang Diyos. Anong gagawin ng Diyos sa kanila? Verse 11. At dahil dito, pinadalan sila ng Diyos na makapangyarihang pagkanilang upang maniwala sila sa kasinungalingan. Ang simpleng kahulugan ng Lord, pinabayaan sila ng Diyos. Yan ang gusto niya, kanya, bahala kayo. Hindi sila maliligtas. So, yung kaisipan natin, kung minsan, na ililigtas din sila ng Diyos dahil mabuting tao sila, hindi totoo yan. Pag nireject natin ang Diyos at ang kanyang ebanghelyo sa panahon natin yon, hindi rin tayo ililigtas ng Diyos. So, ang nangyari dito, nireject nilang Diyos, nireject nila ng Diyos. Katulad sa Garden of Eden, nireject nilang Diyos, nireject sila ng Diyos. Lalo sa lahat ng biyaya na bibigay sa kanilang Diyos, mawawala na lang Diyos. Dati tinanggihan nilang Diyos. Yun ang nangyari sa kanila. Ang nangyari, dahil ngayon sa debased mind, hindi mas kaisipan na hindi na alam ang tama at mali. Ito isang kaisipan na hindi nakapasa sa Diyos. Ginagawa yung mga bagay na hindi nararapat kayo. Actually, common sense lang. Pag tinanggihan natin yung ruler bilang standard ng ating pagsukat, alam paano ka pa magsusukat? Wala nang masusukat. Wala nang magiging mabuti sa gagawin mo dahil wala nang tamang sukat yung gagawin mo. Yun din ang nangyari sa kanila dahil sa tinanggi nilang Diyos at tinanggan sila ng Diyos. Ang ginawa nila, bali, dinisono nilang Diyos eh. Na wala silang respect sa Diyos. Nang sambahin nila yung mga Diyos-Diyosa, yun ang ginawa nila. So wala silang respeto sa Diyos. Dahil nireject nilang Diyos sa pamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyos, na wala rin silang respeto sa kailang mga katawan. Yun ang makikita natin kahit sa ating modernong panahon. Pasinin nyo, daming membro ng federasyon niya. Bakit? Hindi sila naniniwala sa Diyos. Pag hindi tayo naniniwala sa Diyos sa tamang paraan, wala na rin tayong respeto sa ating mga sarili. Yun ang nangyari sa kanila, hindi nila respeto ang Diyos. Wala rin siyang respeto sa kanilang katawan.
They rejected, walang respeto sa Diyos. Wala na rin silang respeto sa kanilang katawan. Wala na rin respeto sa kanilang kapwa, kanya. Yun ang magiging domino effect nung nangyari sa mga Gentiles. Hindi sila sumunod sa Diyos. Wala silang respeto sa Diyos. Na wala silang respeto sa sarili nila. At siyempre, kung wala ka respeto sa sarili mo, wala ka rin respeto sa kapwa mo, ganun talaga yun. So, yun ang nangyari sa mga Gentiles. So, nung nangyari, nabasa natin, sila ay naging mga bakla at nagkaroon ng tomboy. Ganun lang nangyari sa nakita natin. At hindi lang yan ang ginawa nila. Meron silang mga kasalanang ginawa itong mga Gentiles na ito. So, kung sila ay nagkasala, by necessary inference, meron kautusan. Hindi tayo pwede magkasala kung walang kautusan. Kung hindi ka pwedeng lumabag, kung wala ka lalabagin. So, ito yung magkasalanan ginawa nila. Dahil wala na silang respeto sa Diyos, hindi na sila tumitindig sa kalooban ng Diyos. So, ito yung mga bagay na nangyari sa kanila. Isa-isa yung mula. Meron kaisipan at tumingiral kahit sa ibang mga mangaral na dahil ang mga Gentiles ay wala silang covenant relationship sa Diyos, sa mga atin, wala silang lalabagin. Kasi wala silang kasunduan kanya na. Yun ang sinasabi ng iba. So, wala silang kasunduan sa Diyos, katulad ng basang Israel, na yung kasunduan ay may kaakibat na kautusan. Sa mga atin, wala silang kautusan na lalabagin. Pero hindi totoo yun. Dahil sila nagkasala. Kung hindi sila nagkasala, kung walang kautusan, walang kasalanan. Si Omer Haley, na isang batikang mangaral, na hindi ko na maintindihan kung ano nangyari sa kanya. Meron siya ganong kaisipan. Ang mga hindi Kristiyano kanya ay wala sa ilalim ng tipan ng Kristo, wala sila sa ilalim ng kautusan ng Kristo, sa mga hindi sila magkasalanan. Iyon ay isang matalinong tao, isa sa pinakamagaling na mangaral sa atin. Hindi ko alam kung nangyari sa kanyang kaisipan. Kung ang mga tao na hindi Kristiyano ay wala sa ilalim ng kautusan ng Kristo, paano sila naging makasalanan? Sipin natin yung mabuti. Kung ang mga tao na hindi Kristiyano ay wala silang obligasyon sa kautusan ng Kristo, in other words, wala sila sa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoon, paano sila naging makasalanan? At kung hindi sila makasalanan, bakit kailangan yung pangaral ng Ebanghelyo sa kanila? Anong ililigtas mo? So, hindi totoo yun. In other words, ang kautusan ng Kristo ay para sa lahat. Pag hindi mo ginawa ang kautusan ng Kristo, hindi ka maliligtas. At kapag kayo nagpapatuloy sa pamumuhay mo na iwalay sa kautusan ng Kristo, hindi kayo nagkakasala sa ating Panginoon sa isang dahilan. Sa James chapter 4, ito ang hindi nila tinitignan. James chapter 4 verse 17. Sa sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ito yung hindi ginawa, ito yung kasalanan sa kanya. So meron kautusan ng ating Panginoon at di mo ginawa, kasalang sa Diyos. So hindi totoo yun. Ang mga Gentiles, sila nagkasala. Meron silang kautusan. Ang pagkakaiba ng kailang kautusan, sa kautusan ng mga Hudyo, ang kautusan nila hindi nakasulat. Ito isang kautusan na nanggaling wala sa isang lahi patulong sa susunod na lahi. Yan ang kautusan nila. Yung kautusan ng mga Hudyo, ito yung nakasulat. Magkaiba klaseng kautusan. Pero pasinin natin na mga kasalanan ng mga Hudyo, ay ng mga Gentiles, pagdating natin sa Romans chapter 2, ito rin ang kasalanan ng mga Hudyo. So maliban lamang doon sa ibang kautusan, hingil sa pagsamba, doon sa kautusan sa moralidad, pareho lang. Kung anong tama sa mga Gentiles, yan din ang tama sa mga Hudyo. Walang pagkakaiba. So ito, tingnan pa po natin. Ano ang kasalanan nila? Unrighteousness. Doon sa unang bahagi ng ating pag-aaral, sinasabi ni Pablo na yung mga tao noon, puno ng
unrighteousness at saka ungodliness. So, ang unrighteousness, ito yung hindi mo paggawa ng mabuti sa kapwa mo. Kanya. Ungodliness, hindi yung paggawa ng mabuti sa Diyos. Pero dito, may salitang unrighteousness. So, obviously, ito yung ibang salita. Kaysa doon sa unang nakita natin ng salitang unrighteousness. Ang ibig sabihin ng unrighteousness, injustice. So, hindi mo tinuturing sa tamang paraan ang iyong kapwa kanya. Pwede mo siyang dayain. Pwede kang gumawa ng kalapastanganan sa kanya. Dahil hindi mo nakikita yung tama na sinasabi ng Diyos. So, ito yung injustice kanya. Kapag ka ang mga tao sumusunod sa Diyos, siya susunod sa, sila ituturo nila yung kapwa nila sa tamang paraan. Natural yun. Dahil sa tinitignan mo, yung kapwa mo hindi lang ng Diyos. So, di mo siya nagagawa ng anong bagay na kasamaan o pandaraya laban sa mga tao yun. Dahil ang pagtingin mo sa kanila ay tao nila lang ng Diyos. At kung meron tayong respeto sa Diyos at sumusunod sa Diyos, pero respeto natin ang kanyang mga nilalang, di ba? Pero kung wala sa ating kaisipan, ang Diyos, katulad ng mga Gentiles, hindi imposibleng gawin niyo. Yun sa mga Hudyo. Sa Isaiah chapter 1, ano problema nila? Ganon din ang nangyari sa mga Hudyo sa panahon ni Isaiah. Sabi ni Isaiah, ang mga tupakan niya, kilala nila kailang Panginoon. Pero aking bayan kanya, hindi nila ako kilala kanya. So katulad ng mga Gentiles, sila yung malis sa kalooban ng Diyos. In essence, wala rin siyang respeto sa Diyos. Ganun talaga yun. Ano nangyari? Yung kailang lipunan ay punong-puno ng injustice. Di ba? Kung naalala natin. Ang kailang yung mga namumuno sa kanila, sila'y corrupt. At ang mga Hudyo rin, sila'y corrupt. So there was injustice. So ganoon dito mga Gentiles na ito. Marami sa kailang lipunan, ganun din ang ginagawa nila sa kailang kapwa-tao. So, it means injustice. Hindi nakikita yung katampatan na dapat mong gawin sa iyong kapwa kanya. So, yun ang kasalanan sinasabi ng mga Gentile. Dito sa Leviticus chapter 19 verse 35. You should not do no injustice in judgment, in measurement of length, weight, or volume. You shall have honest scales, honest weights, and honest hepa, and an honest hin. Ito yung mga bagay na may kaulay sa mga Hudyo. I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt. In other words, dito sa sinasabi sa kausa ni Moses, kailangan kayo maging pantay sa inyong pagtingin kanya. Huwag kang mandaya. So in other words, yung mga Gentiles, sila yung mandaraya. Yun ang sinasabi sa una kailang kasalanan. Tapos sexual immorality kanya. Pangalawang kasalanan, makikita natin. Illicit sexual relationship. Unang-una, sinabi ni Pablo sa kanila, iniwan nila ang likas na pagkakilala sa kanilang kapwa lalaki kanya. O iniwan nila ang likas na pagkakilala sa mga babae kanya. At sila nagningas ng pagnanasa sa kanilang kapwa lalaki kanya. So yun ang nakikitang nangyari sa kanila. So kung yun ay totoo sa ganung bagay, totoo rin sa iba. May nakaugnay sa sexual relationship kanya. Ito mga lipunan na di kinikilala ang Diyos, eventually, ang masisira ay yung pamilya. Nakikita natin yun. Sa Hebrews chapter 13 verse 4 kanya, marriage is honorable among all, and the bed undefiled, but fornicators and adulterers, God will judge. So, ganun yung mga Gentiles. Wala na silang batayan sa ganung klaseng bagay. So, ginagawa nila, gusto lang gawin sa mga bagay na sexual kanya. So, full of sexual immorality, ginawa ng mga Gentiles. Hindi nakapagtataka yan kahit sa panahon natin ngayon. Dahil ang mga tao, although nominally kinikilala nilang Diyos, pero actually hindi. Yun ang muna na nakikita natin na nagbabago sa ating lipunan. Pangatlo, wickedness. Ito po yung sa Grego na poneria. Ano yung sabihin niya? Ito yung paggawa ng masama.
Mayroong paggawa ng masama sa iyong kaisipan. Pero ito yung paggawa ng masama kanya. Wickedness. Pag tayo gumagawa ng masama, ito yung nanggagaling sa ating puso. Lahat ng ating ginagawa nanggagaling sa kaisipan mo yan. So, katulad sa panahon ni Noah, na ang puso lang ng tao kanya ay punong-puno ng kasamaan, ito na sinasabi sa mga Gentiles nang iniwan nilang Diyos. So, meron silang kasamaan sa kailang puso, o yung ill will, o yung masamang pagnanasa sa kailang kapwa, yung pagnanasa niya na makapanakit kanya, o makaganti, ito yung kailang ginagawa kanya. Nababalitaan natin yan sa minsan, na halimbawa, yung nakita ko sa balita kaya makailan, yung dalawang mag-ina pinatay. Pinatay mismo ng kapatid nung isa. That's wickedness. Ibig sabihin, yun ang nanggaling sa puso mo na gusto mo kunin yung pera ng tao, pinatay mo siya. Pero ito yung nanggagaling sa yung kaisipan. Ang sinasabi ng Panginoon sa 1 John, ang sino man kanya na pupot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Dahil sa galing ang pagpatay sa kapuotan, di ba? Yung murder, galing sa kapuotan. Hindi mo papatayin yung tao kung wala ang kapuotan. Maliban kung mayroong depression sa kaisipan. Hindi mo lang kung anong ginagawa. Pero kung ikaw ay patinong tao, yun ang isang bagay na kailang ginawa. Sila'y gumagawa ng kasamaan. Hindi lang nag-iisip. Sila'y gumagawa ng kasamaan kanya. Kaya lundagin muna natin yung covetousness. Pumunta tayo sa maliciousness. Dahil yung dalawang yung magkaugnay, wickedness at maliciousness, magkasama yan. They are related. Sa pangalong paraan. Ito yung kisatagre. Right? Ito po yung masamang kaisipan. Kung ikay may masamang kaisipan sa ginagawa ng iba, na palagi natin sinasabi na meron silang masamang motibo kanya. Hindi natin pwedeng gawin yan dahil number one, hindi natin alam ang puso ng tao. Hindi mo nababasa yung puso niya, hindi mo alam yun. Maaaring ang isang tao nagkasala mo ng panahon, pwede ibig sabihin, gagawin niya muli yun. Not necessarily. May mga tao mabuti na gumagawa lang masama. Baliktad din yun. Meron tao naging masama na nagiging mabuti. Yung nga natin alisin yun. So ito isang kasalanan ng mga Gentiles. Maaaring ba yung kasalanan din natin? Tayo po, ang ating patayan, yung nakikita mo lang. Pero as far as kung ano nasa kaisipan ng tao, hindi natin alam yun. Malalaman na lang natin yan pag nangyari na. Yun ang limitasyon natin bilang tao. Kahit ano pang gawin natin pag-iingat, hindi mo pa rin maiwasan yun. Bakit? Hindi mo alam ang sinisip ng tao. So para isipin natin palagi na ang motibo ng tao ay masama, kasalanan yun. Yan ay maliciousness kanya. Meron pang isang salita ito na pareho lang doon. So, hindi lang magkapareho pero magkaiba. Yung isang ginagawa niya. Yung isa naman, palagi siya nag-iisip. Masamang motibo ng tao ito kayo. Kasalanan nyo. Huwag natin gawin yun. Pabayaan natin yung tao na gawin ka ng masama, sasagutin niya sa Diyos yun. Pwede natin sabihin na masama yung tao yan. Hindi natin sabihin nyo. Pwede magbago yung mga tao. Kaya nga may ebanghelyo. Hindi siya na nagpapabago sa ating kaisipan. Yun din ang mga ginawa ng mga Gentiles. Sila may masamang kaisipan sa kailang kampo palagi kanya. So maliciousness, covetousness. Itong covetousness, ito yung modernong equivalent ng idolatry. Ito po ay malawakan kapag kanilipunan ay nagsisimulang umangat. Pag nagiging prosperous sa lipunan, mayroong domino effect sa mga tao. Noong unang panahon, na nakita ko noong unang panahon, na yung mga tao walang pag-aari, wala siya ng covetousness. Simple lang ang buhay noon. Wala tayo nakikita gano'n. Basta anong kinain nila, sige, okay lang. Wala tayo narinig na gano'n noong unang panahon. Pero simula mag-approach yung mga tao, nagkaroon ng color, nagbago yung kaisipan nila. Yun ang covetousness. Ang covetousness,
Ito'y nasa kaisipan. Not necessary na ito yung ginagawa mo. Ito isang state of mind na pero kang desire sa mga pag-aari. Kahit wala kang pag-aari, pwede ka maging covetous. Nasa kaisipan mo yun eh. Kaya kung mayroon kang pagkakataon, gagawin mo yun. Ikaw ay pagsisimulang magpagod o kaya magsumikap para makuha mo yung gusto mo kanya. Wala not necessarily may masama doon, pero ito'y greedy desire. Hindi ako ka na natisiyahan sa mga bagay. Gusto mas malaki, mas maganda, gano'n. So, ang isang covetous na tao, ang kagustuhan niya, magkaroon siya maraming pag-aari kaysa maglingkod sa Diyos. Kaya nga, ang kanyang pag-aari ang magiging Diyos niya. Sino mahalaga sa kanya eh? Ang mga Kristiyano, ideally, ang mahalaga sa atin ang Diyos. Yun ang dapat natin isipin. Sa mga taong covetous, ang mahalaga sa kailang pag-aari. Kung isipin mo, pala kung iniisip, dahil hindi ko naranasan. Pag kayo may $1 billion na pera, anong gagawin mo? Isipin, iniisip ko palagi yun. Kaya may $1 billion pera, anong gagawin mo? Sabi nga ni Eddie Garcia, matanda nung tao yun, sa akin pag-iisip ka. Yung pera mo nga niya, hindi ka matutulungan niya. Anong gagawin mo sa pera mo nga niya? Kaya nilalang ang pera para gastusin mo sa yung kung anong gusto mong gawin kanya. Kung may $1 billion ng pera, anong gagawin mo? Kung bumili ka ng bahay, may natira pa, anong gagawin mo? Hindi yun ang covetousness. Si isang mayamang tao na nagmamayari, napakaraming pag-aari sa Pilipinas at namatay. Natulungan ba siya ng kanyang pag-aari? Hindi. Natulungan ba siya mabuhay? Hindi rin. So, dito nakikita natin ang covetousness. Ito yung common na virus sa mga tao ngayon. Hindi nagkakaroon ng nawawala ang kabaliktaran ng covetousness is contentment. Dito yung mga Gentiles noon. Ganon ang kahilang kaisipan. Greedy. Sa Colossians 3:5, basahin mo. Dito makikita natin yung covetous sila ng idolatry. Basahin natin. Therefore, put to death your members which are on the earth: fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Singular lang. So, hindi idolatry yung fornication, hindi yung sinasabi yung idolatry. Kundi covetousness, kanya. It's idolatry. Because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. Yung mga kapatid natin na hindi nakakasamba dahil nagtatrabaho sila, that is not covetousness. Wala lang sila magawa siguro. Ito yung mga covetous. Hindi gano'n. Talagang gusto mo magkaroon ng pag-aari. Spend your time, yun ang kaisip mo. Karoon ka ng maraming pag-aari. Ang pag-aari naman, mga kapatid, lahat tayo may pag-aari, one way or another, meron tayong pag-aari. Minsan, ang pag-aari, nakakatawa lang sa simula. Sa simula na, nakapagawa ka ng malaking bahay, napakaganda, sa simula ka lang masaya. Pag araw-araw ka lang tumitira doon, ano pa maganda ron? Mula nasanay yung mata mo doon, hindi naman na yun. Katulad ng magkapatid na galing Davao noon, pumunta sila rito. Sa ang ganda na clock, kanya. Bakit hindi tayo nagagandahan? Araw-araw mo siya makikita, di ba? Sali na yung mata mo. So, yun ang covetousness, makikita natin. Dito sa Matthew 6:24, may isang salin, the English Standard Version, ganyan. No one can serve two masters. Ganyan yung masters, ganyan. Ang ibig sabihin ng master, yung sinusunod mo. Yung Panginoon. For either he will hate the one or love the other. Or he will be devoted to one and despise the other. Ganyan. You cannot serve God and money. Dito talaga pwede. Ang pera is just a means to an end. Dito yung tandaan natin yun. Kailangan natin ng pera kasi kailangan natin mabuhay. To satisfy na yung gusto natin, lalo nga sa mato. Pero may invitation nyo. Not to the extent na di na tayo maglilingkod sa Diyos. So yan, makita natin kasalanan ng mga Gentiles
noong walang panahon, full of envy. Ito yung envy is the feeling of displeasure produced by witnessing or hearing of the advantage or prosperity of others. Yun ang envy. Magiging umaassess yung kapit-bahay, takit ka. Umaassess yun, yun ang envy. Yun ang ginagawa ng mga Gentiles, no? Punong-puno siya ng inggit kanya. Hindi naman masaya sabihin mo na, ay, umaassess yung kapit-bahay natin, walang masamatan eh. Pero sa tagdalit ka, mayroong masamang tono sa iyo kay pananalita, yun ang envy. Minsan, hindi naman maganda yung masama-assess yung kapit-bahay. O maaaring, mapag wala ka kaya, pwede ka mangutang sa kanya, di ba? Pwede kanyang tulungan. Pero yung mga envy, ganun sila. Dahil hindi sila nasisiyahan, kung nakikita nilang umaassess yung iba. Ang ating Panginoon may pinatay dahil sa envy. Kasi nakita ng mga Udyo na ang ating Panginoon nangangaral ng may authority kanya. Hindi katulad ng Presya at Scriba kanila. So yung mga tao, mas sumalapit sila sa ating Panginoon kaysa sa mga Presya at Scriba kanya. Kung nagkaroon sila ng pagkakataon, pinapatay nila yung Panginoon. Basahin po natin sa Mark chapter 15 verse 9. But Pilate answered them, saying, do you want me to release to you the king of the Jews? For he knew that the chief priest had handed him over because of envy. So, binigay ang Panginoon dahil sa inggit. Kasi sabi niya, ako ang hari ng mga Hudyuhan niya. Nakikita niya nila ginagawa ng Panginoon, hindi nila magawa. So, pinapatay nila yung Panginoon. Ganon din yung unang magkapatid, si Abel at si Cain. Nang tanggapin ng Diyos ang ahing ni Abel at nireject yung Cain, nainggit siya, pinatay niya ang kanyang kapatid. So, yun ang mga tao noon. Parang pag binabasa natin ito, parang pupunta tayo sa ating lipunan ngayon, di ba? Ito yung kasalanan ng mga Gentiles noon. Mag-reflect tayo, anong pagkakaiba ng tao ngayon? Parang pareho lang, yung ginawa nila at ginagawa ngayon. Murder, kanya. Ang mayroong pagkakaiba yung murder at saka sa pagpatay. Sa Old Testament, ito narinig ko po sa isang Roman Catholic. Noong unang panahon, nandun kami sa palengke at nakikipag-usap kami sa isang Iglesia ni Cristo. Kasama si Brother Gamit. Sabi niya, anong klaseng Diyos meron kayo? Kanya, katoliko ito. Yung Diyos nyo, kanya, inutusan yung mga tao pamatay, kanya. Totoo naman yun, di ba? Si Haring Saul, inutusan ng Diyos na patayin lahat ng mga Melisita. Eh, bakit di sila nagkasana? Iba yung murder. Sa ordinaryong pagpatay, mayroong pagpatay na kailangan mong gawin. Katulad ng pinatayin ng mga Melisita, dahil nagkasala sila sa Diyos. Yun hindi kalooban ni Saul, yun yung kalooban ng Diyos. Yan ay pagkaparusahan sa kasalanan ginawa nila. Hindi siyang simpleng pagpatay kanya. Yung murder, ito ay isang masamang paraan. Doon nga sa binasa na ano na natin kanina, doon sa 1 John, yung napupot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao kanya. Sabi, yung pagpatay na yon ay dulot ng pagkapot kanya. Kaya sa batas, pagka hindi mo sinasadyang patayin, homicide lang yun. In other words, hindi mo sinasadyang mapatayin tao. Sagasal mo siya, o kaya sa gitna ng bakbakan, nakasaksak mo siya, kanya. Hindi mo lang plano sa'yo, sa kanila, homicide lang yun. Pero pag napatay ng batas, merong premeditation, pinagplanuhan mo na patay yung tao yun, kasalanan yun, murder yun. Kaya doon po sa bagong salin, doon sa Ten Commandments, doon sa unang salin, thou shalt not kill, ganyan. Sa New King James, you shall not murder. So yung walang kabulang pagpatay, pinagbabawal ng Diyos. Doon sa Old Testament, pag napatay mo ang tao, hindi mo sinasadya, dadali ka lang sa isang city of refuge, ganyan. Kaya hindi ka mapagkagantihan nung pamilya ng pinatay mo. Dahil kinikilala ng Diyos, kanya, hindi mo sinasadya. Pero pag sinasadya mo, ikaw ipapatayin.
Ito yung mga tao noon, tignan nyo sa Roman Empire, doon sa Roman Colosseum, anong ginagawa yun doon? Pinagsasabog na yung mga tao. That's murder. Bakit gano'n? Bakit nasisiyahan sila na nagsasabog yung mga tao? Wala silang regard sa buhay ng tao kanyan. Pwede natin pagsabugin niya para magsaya tayo kanila. So wala silang respeto sa Diyos. Dalawa lang sa tao. Wala silang respeto sa kapwa-tao nila. Kaya yung mga Romano, gano'n ang kanilang lipunan. Walang masamang pamatay. Kahit mapanood mo natin, papatay yung dalawa, o pinapakain sa linya ng mga Kristiyano, masisiyahan lang sila. Wala silang respeto sa buhay ng tao niya. In ang modern example, tinata na Holocaust. Paano nangyari yun? Dahil sa isang tao na may maling kaisipan. Hindi natin actually malalaman dahil patay na yung tao yun. Pero hindi natin maipaliwanag bakit single daw ang mga Hudyo at sila'y pinatay. Meron din silang pinatay na hindi mga Hudyo, pero ang talaga nakafocus ng pinatay yung mga Hudyo. Yun ay murder. Sasagutin ng tao yun sa Diyos. Multiple degrees, silang milyon na namatay no. Iyon ang murder na sinasabi sa pananaksulatan. Pinatay niya na yung mga tao ng walang dahilan. Sa batas natin, pag pinasukan tayo ng masamang tao at binaril mo siya at namatay, wala kasalanan. Sasabihin ng batas, self-defense. Dahil kung hindi mo papatay yung tao, ikaw papatay niya. O yung pamilya mo ngayon. Pag pinatay ka, pinaril mo sa bahay mo dahil pumasok siya at may masamang intention sa inyo, wala kang kasalanan sa batas. Hindi murder yun. Actually, di man homicide sa batas eh. Self-defense. Pero kung basta mo lang papatay yung tao, walang dahilan, na parang sa isang hayop lang, yan ay murder. Dito sa Genesis chapter 9, babalik tayo sa Old Testament. Ang lumalang sa tao ay ang Diyos. Ang nagbigay buhay ay ang Diyos. So, kailangan natin respetuhin Kanya ang buhay. Kaya nung pinahintulutan na yung tao ay kumain ng mga hayop at kailangan silang pumatay, nasabi ng Diyos, huwag yung kainin yung dugo Kanya. Dahil ang nagbigay buhay ay ang Diyos. So, pinapayagan yung mga tao na kumain ng laman ng mga hayop, pero kung patayin, huwag mo kainin, dugo Kanya. Bilang respeto sa akin, na nagbigay buhay sa mga yan. Basahin po natin. Dito sa Genesis chapter 9. Pinabayaan ng Diyos na kainin ni Noe ang mga gumagalaw Kanya. Simula tayo sa verse 1. Binaspasan ng Diyos si Noe at kanyang mga anak at sa kanya sinabi, kayo magkaroon ng mga anak at magpakarami at yung punuin ng lupa. Ang takot at sindak sa inyo ay darating sa bawat hayop sa lupa, sa bawat ibon sa ipapawid, at sa lahat ng gumagapang sa lupa, at sa lahat ng isda sa dagat, sila'y binigay sa inyong kamay. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. At kung paano ibinigay ko sa inyo ang mga luntiang halaman, ibinibigay ko sa inyo ang lahat ng mga bagay. Ngunit huwag niyong kakain ng laman na kasamang buhay nito. Ito ang kanyang dugo Kanya. At tiyak na aking ihingan ng sulit ang umutang sa inyong dugo. Aking ihingin ito sa bawat hayop at sa mga tao. Bawat isa para sa dugo ng iba. Hingan ko ng sulit ang umutang sa buhay ng tao. Ibig sabihin, pag pinatay mo, papatayin ka rin ng Diyos. Kaya doon sa kautusan ni Moises, pag pinatay mo yung tao, papatayin ka rin. Pag yung hayop, pinatay niya yung tao, papatayin din yung hayop na yun. Hindi tayo nagmumura yung hayop. Hindi niya papapatayin din yun. Hindi mo pwede kainin yun. Yun ay tinuturo na marami. So, yan ang makikita natin. Yung mga taong walang respeto sa Diyos, walang respeto sa kapwa-tao yan. Wala silang respect sa buhay ng tao. Kaya nga yung electric chair noong unang panahon, dalawa yung switch nun eh. Yung isa, tunay na switch. Yung isa, hindi. Sabay nilang ano yun, i-on yun. Ang notion no, ang konsepto, para hindi maging guilty yung nag-switch nung
Yung church na yun. Kasi hindi mo alam, alin doon ang pumatay doon sa tao kanya. Dahil nakikita natin ang halaga ng buhay ng tao, kahit pinatay niya dahil sa kasalanan niya, yung pumatay, yung nag-switch, para hindi siya magkaroon ng ng guilt doon sa kanyang ginawa. So yun ang ugali ng mga tao, no? Si Hitler, siya rin tao din naniniwala sa Diyos, definitely. Kaya na, very fresh sa akin yung Holocaust na yan dahil nagbabasa kami ng mga historical novels lately, no, tungkol sa thesis ni Gillian. Nakikita natin yung ginawa nila sa mga Hudyo. Hindi mo maiisip na ginawa ng tao ito. Lalo lang ginawa yun sa kapwa-tao nila. So bilang panghuli, siya pa pong yung salitang strife. Doon sa King James, ito yung sinali na debate na hindi magandang salin. Kasi ang debate, hindi naman masama in a sense na ito ay isang maayos na pag-uusap ng isang bagay. Ang lahat ng konsepto ng mga lipunan na nasa tinatawag ng democracy, ang kailang essence ay debate. Yung ginagawa nila sa Congress o sa Senate, debate. Pag merong bill o isang batas na gustong ipatupad, magkakaroon niyang katakot-takot na pag-uusap. Magsisimula ang debate sa committee. Halimbawa, Committee on Justice, may batas doon. Yung miyembro doon, mag-debate na sila. Pag dinala sa plenary, o doon sa buong kapuluhan, magkakaroon ng debate siya. Anong essence no? Para malinis nila yung batas. Matanggal nila yung mga hindi dapat kasama sa batas na yun. Ideally. Kaya lang, siyempre, yung politics dyan, hindi naman nangyayari yun. Pero yun ang essence ng debate. Makita natin yung mali, tama, doon sa pinag-uusapan. Kaya kahit po sa pananampalataya, may debate. Hindi na masama yun. Kasi gusto lang natin malaman, base sa Biblia, kung anong tama at mali. Ang strife dito, hindi debate. Ang strife dito yung kaguluhan. Pag-aaway, ganyan. Yun ang strife na sinasabi niya. So, bumabalik pa rin tayo sa kaisipan ng isang lipunan na walang paniniwala sa Diyos, na walang respeto sa kapwa-tao. Ganun din ang ugali nila. Yung pala-away. Palangsin ng kakaroon ng pag-aaway. May mga taong gano'n. Sabi ni Brother Rick noon, doon sa kailang lugar, doon sa Leyte noong unang panahon, na yung mga tao, hindi ko naman alam kung gano'n talaga yung dahilan na yun. Hindi sila nag-aaral kanya. Hindi sila nag-aaral. Ang mga tao din nag-aaral kanya. Nakikita ko palagi, saksakan kanya. Hamunan ng away. Makikita ko, sinasaksak ng tao. Ano ba? Nakikita daw nila eh. Bakit ganun kayo? Ako naman. Hindi sila nag-aaral siguro kanya. Dito sa atin, wala tayong gano'n. Nakikita gano'n, madalang lang. Ako, tagal ko ng tao, wala pa ako nakita, nagsaksakan nakita ko sa harap ng mukha ko, wala pa ako nakita ng gano'n. Nag-uusap ng yung bibig. O yeah, sunto pang kumisa, pero walang gano'n. Pero siguro, yun ay dahilan. Katulad na sinasabi natin dito, na kung mahina yung paniniwala sa Diyos, mahina respeto sa kapwa mo. Yung takot natin, yung umaga ka nga ng paril, natatakot ka pa eh. Hindi ko alam sa mga Amerikano, bakit kaya lang umakot ng paril. Ako, kita ko na ayaw ko hawakan eh. Kasi pag pinutok mo yun, may mamatay ka mo. Tatakot tayo doon dahil meron tayong respeto sa Diyos. Meron ka ng respeto sa kapwa mo. Hindi mo gagawin yun. So itong mga tao ito, lahat ng epekto na yun, makikita natin sa kanila. Wala silang pagmamahal sa kanilang kapwa-tao. Wala silang pagmamahal sa Diyos. Wala rin silang pagmamahal sa kapwa-tao nila. Siyempre, hindi naman tayo nagsasalita in an absolute sense. Meron din sa konting hindi ganon, pero majority ganon sila. Dahil din ang sinasabi ni Apostle Paul ay sa sinabi sa kanya ng Espiritu Santo. So ito po ang ating pag-aaral po sa mga pong ito. Tutuloy po natin lahat yan. So makikita natin dito yung katotohanan na later on, sa Romans chapter 2, yung mga Jews, ang problema ng mga Hudyo, dahil meron silang kautusan.
At meron silang tipan sa Diyos. At sila yung bayan ng Diyos. Mas mababa ang tingin nila sa mga Gentiles. Pero pagdating sa Romans chapter 2, ganon din sila. Sabi niya, Pastor ko, ikaw na umahatol sa kapwa mo, ganon ka rin kanya. Yun ay tumutukoy sa mga Hudyo. So, yung mga Gentiles, nagkasala sila, wala silang nakasulat na kautusan, pero meron silang kautusan. Nagkasala sila. Pagdating na sa Romans chapter 2, yung mga Hudyo, na supposed to be, na merong covenant relationship sa Diyos, at meron silang nakasulat na kautusan, nagkasala sila sa katulad ng paraan ng mga Gentiles. So, ang makikita natin sa aklat ni Pablo sa mga taga-Roma, siya'y nag-build up ng isang case. So, yung mga Gentiles nagkasala kanya. Yung mga Hudyo nagkasala kanya. Anong ginawa ng Diyos? Siya nagbigay ng isang tagapagligtas sa kanya. So, dito natin makikita ang kaisipan ni Apostle Paul. Isang kaisipan ng isang taong marunong at nakapag-aral. At yung kaisipan na yun ay ginamit ng Diyos para isulat ni Pablo ang aklat niya sa mga taga-Roma. Kaya iba-iba kailang paraan ng pagsusulat. Kaya ginagamit ng Diyos ang kailang kaisipan at paraan ng kailang pagsusulat para maipakilala kung anong bagay gusto ipakilala ng Diyos. Ginagamit din yung mga circumstances. Diba sa 1 Corinthians, ito'y puro problema naman taga Corinto para maisaayos ng Diyos sa mga bagay na dapat isaayos sa pamagitan ng isang tao. Yun siya, Pastor ko. So ito po ang ating pag-aaral